Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Palabas na mula sa supermarket si Nika nang makarinig ng tawag. Nika! Crisanto! Ikaw nga ba, Nika? Nakatawang lumapit ang lalaki. Abay, ang laki ng iginanda mo ah. Para ka modelo sa tindig. Umikot ang mga mata ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay nakarinig ako ng papuri mula sa iyo ah. Nakangiti niyang sabi sa dating kabarkada. Kamusta ka na? Mamang-mama ka na ah? At gwapo, nakatawang dugtong ni Crisanto. For pet's sake, Nika, mahirap bang sabihin yon? Kahit nooy hindi mo ko napuri ah? She laughed. So we have the same sentiments ha? Bakit ka nga pala narito ngayon? Balita ko'y Makati-based ka na. Yup, sa isang advertising agency. Pero alam mo na, weekends at ang obligasyong dalawin ng minamahal sa buhay. Pabirong sagot nito. Nika! Rixie! Masaya niyang sinalubong ng halik ang kaibigan. Sa nakalipas sa mga taon ay nagsusulatan pa rin sila. Lumapit dito si Crisanto at inakbayan ng babae, possessively. Napataas ang kilay niya. Hindi mo isinunat sa akin na kayo na ha? Natatawa niyang ako sa kay Rixie at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Isusulat ko talaga pero nandito ka na eh. Nakatawang sagot ni Rixie. Wala eh, ginayoma ko. Sinabayan niyo ni Crisanto ng kibit ng mga balikat. Sira? Kinurot ni Rixie sa braso ang nobyo. Buti nga pinatulan kita. Ang pali-palikero mo. Palikero? Really, Chris? Marunong ka namang lumapit sa babae ngayon? Tuloy sa panunokso si Nika. Paano mo nilagawan ng kaibigan ko ha? Dinaan ako sa bilis. Natatawang sagot ni Rixie. May kasama ka ba? Tanong ni Crisanto hustong pumarada ang Wrangler jeep ni Michael sa tapat nila. Kumaway sa kanila ang binata na makababa ng sasakyan. Lumapit sa kanila. Pare, kamusta na? Ani Crisanto at kinamayan si Michael. Heto, magpipirmi na marahil dito sa atin. Si Rixie hindi nakatiis na di bumulong kay Nika. Kayo na ba sa wakas? Natutuwa kong hindi natuloy ang kasal nila ni Ana. Shh! Marahang awat niya sa kaibigan na sinamahan ng banayad na siko sa tagiliran nito. Ganoon may, naroon ang di matingkalang kasiyahan sa dibdib. Sana nga'y tuloy ang makalimutan ni Michael si Ana sa pamamagitan niya. Sa loob ng nakalipas na 2 linggo, ay malimit silang magkasama ng binata at parang walang mga taong namagitang hindi sila nagkita at parang walang Ana na dumating at nawala sa buhay nito. Maliban sa pagkakataong ito ay may reserbasyon, mga dalagat binata na sila. Nasundan ang pagkikita nila ni Rixie, nagkayayaan sila na manood ng sine sa bayan. Palabas na sila na matigilan siya sa nakita. Si Ana yun, di ba? Ani Rixie na sinundan ng hinayo ng mga mata niya. Napatango nang wala sa loob si Nika. Siya nga. May asawa niya ba yan? Balita ko'y nagtanan yan eh, kaya hindi natuloy ang kasal nila ni Michael. Wala akong alam, Rixie. Sino bang sinamahan niya? Ewan ko ba? Baka taga Maynila? Doon naman naglalagay yan eh. Ngayon nga lang yata nauwi yan. Baka dumadalaw lang sa mga magulang niya. Hindi naman malakang tiyan pero prege dress ang suot. Ewan natin, baka excited na makapagsuot ng damit pambuntis. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang takot at kaba na biglang bumangon sa dibdib niya. Gayon na lang ang gulat ni Nika nang pagdating sa bahay ay abutan niya naghihintay sa kanya si Harry. Sa nakalipas sa 2 linggong mahigit ay hindi sumagi sa isip niyang kasintahan. Hi,
Nakangiting sa lubong ng binata at ginawaran siya ng halik sa mga labi. Akala ko'y gagabihin ka. Sabi ng mami mo'y nanonood ka raw ng sine kasamang kaibigan mo. Wala sa loob siyang tumango. Kailan ka ba dumating? I mean, dito sa Pilipinas. Walang siglang tanong niya at naupo sa katabing sofa. 4 days ago, may tinapos lang ako sa universidad bago ko hinanap tong inyo. Hindi naman pala mahirap hanapin, Han. Muli siyang tumango. How was your flight? Hey, bakit tila napakatamlay mo? Hindi ka ba natutuwang makita ko? I'm glad, of course. Tumayo siya. Ipaghahanda kita ng maiinom. Hinawakan siya ni Vince sa kamay at muling hinila pa upo. Nabigyan na ako at mas gusto kong nasa tabi lang kita, Han. At ikinulong siya sinto sa mga braso at hinagkan. I terribly miss you, honey. Bulong nito. Did you miss me too? Of course, she lied. Kinausap ko ng mga magulang ko tungkol sa atin. Pahayag silang magpakasal na tayo. Biglang kumawala si Nika. Kasal? Yes, Han. Doon din naman ang tuloy natin, di ba? Bakit patatagalin pa? Nalilitong umiwas ang tingin si Nika. Hindi pa ako handa mag-asawa, Vince. Isa pa, wala ka pa namang trabaho. Bahagyang natawa si Vince. May nakahandang trabaho sa akin sa kumpanyang Daddy Han. Muli siya nitong kinabig at niyakap. At yun ang inabutan ni Michael na sumungaw mula sa nagbubukas na pinto sa kabahayan. May bisita ka pala? Mabilis na kumawala si Nika. Nanlaki ang mga mata, parang batang nahuli sa pag-uumit ng candy sa candy jar. Hindi niya maintindihan kung bakit agad ang pagbangon ng guilt sa dibdib niya. Mag-boyfriend sila ni Vince at magkaibigan lang sila ni Michael. Sino siya, Han? 2 beses siyang tumikhim bago niya nagawang ipakilala sa isa't isang 2 lalaki. Nagkamay ang mga ito na ang tingin niya'y parehong nagsusukatan sa isa't isa. Pagkatapos makipagkamay ay nagpaalam na rin si Michael. Hindi na ako magtatagal, may bisita ka pala. Ani Michael sa walang emosyong tinig at nagtuloy-tuloy na lumabas. Ipinako ng dalagang sarili sa sahig upang huwag sundan ng binata. Walang kibong na upo muli sa sofa. Si Vince ay nagdududang pinagmasdan ang kasintahan. How long have you known him, Han? Forever, she whispered. Hanggang sa makaalis si Vince, ay hindi niya maibigay ang pagsang-ayong hinihingi nito nang pakasal na sila. Nang gabing iyon, ay tinawagan niya si Michael sa kanila subalit wala ang binata. Hindi rin siya nito pinuntahan ng sumunod na araw. Nagpasya siyang sadyain to sa kanila ng bandang hapon. Tiyak niyang nakauwi na yon mula sa mill. Pagka-uwi galing sa pabrika, umalis din kaagad, iha. Ani ni Mrs. Evangelista. Nasa gasolinahan po ba? Natitiyak kong wala dahil katatawag lang ng Tito Arnel mo at siya rin ang hanap. Babalik na lang ako, tita. Bumakas ang disappointment sa mukha niya at ako man tatalikod subalit hinawakan siya ng nakatatandang babae sa braso. Nagbalik na si Ana, Nika. Nanlulumong napatango si Nika. Tinanaw mula sa salaming bintana ang bahay ng mga magulang nito sa dulyong kalye. Naroon ba si Nika ngayon? O magkasama sila ni Michael? She didn't want to entertain the thought. Nakita ko nga po si Ana kamakailan sa bayan. Napailing si Mrs. Evangelista. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa makipagkita ni Michael sa babaeng yon. Napatingin siya rito. Nakipagkita nga ba si Michael kay Ana? At nagdadalang tao nga ba to? Si Michael bang ama? Kung ang binatay, tiyak na madali na nitong mapapatawad si Ana. Bukod pa sa mahal ito ni Michael. Baka po may kailangan silang pag-usapan. Nanginginig ang tinig niya. Wala na silang dapat pang pag-usapan. Nung umurong siya sa kasal, itapos na ang lahat. Galit ng wika ng matanda.
at sa prantikong tinig ay, "Nika, kung mahal mo talagang anak ko, gumawa tayo ng paraan para makasal kayo." Makasal kami? Naguguluhang tinitigan niya ang matandang babae. "Tita Seni, hindi ho kami magkasintahan ni Michael. Paano kami makakasal?" "Hindi mahirap gawa ng paraan yan, iha." Wika nito sa seryosong tono. "Sumunod ka lang sa utos ko sa'yo. Makakasal kayo ni Michael." Nanlaki ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa gustong ipahawatig na nakatatandang babae. "At alam kong umiibig ka sa kababata mo, Nika." It was said with certainty. Huwag ka magkaila, Nika. Babae rin ako at alam ko may damdamin ka sa kaibigan at kababata mo noon pa man. Diretsyang sabi nito. Namumula ang mukhang nagyuko ng ulo si Nika. She was at a loss. Matagal na nitong alam na mahal niya si Michael at ngayon ang suhestyon nitong makasal sila ng kababata. Wala siyang maisagot. Ayokong balikan pa niyang babaeng yun. Niloko na niyang minsan si Michael at binigyan ng kahiyan ng pamilya namin. Kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon nagmumukmok pa rin ang anak ko. Lumapit si Nika sa nakatatandang babae at tumabi rito. "Tita, may isip naman po si Michael. Isa pa'y mahal niya si Ana." Matalinong anak ko, na ewan ko kung bakit hindi ginagamit pagdating kay Ana. Tila maiiyak nitong sabi, pagkuway hinawakan sa balikat ng dalaga. "Nika, hindi imposibleng maging matagumpay ang pagsasamahan niyo ng anak ko kung kayo magkatuluyan. Listen to me. Tutulungan kita na mapakasal sa'yo si Michael. Ako ang gagawa ng paraan." "May boyfriend na ho ako, tita." "Yes, nasabi ng mami mo. But do you love him?" Naghahamong tanong nito. Muli nagyuko ng ulo ang dalaga, walang mahagilap na sagot. At ano bang dapat niyang gawin? Napakagandang pagkakataon para mapasa kanyang tuluyan ang lalaking minamahal. Ang tanging gagawin ay sumang-ayon sa kagustuhan ng ina ni Michael. At presto, magpapakasal sila at magiging Mrs. Evangelista na siya. Pero, hindi siya iniibig ni Michael. Alright, mahal siya nito. Pero pagmamahal yun para sa isang nakababatang kapatid. Pagmamahal pa rin yun, sapat upang maging pundasyon ng pagsasamahan nila. Pero mainam bang pundasyon ang binabalak nila upang mapakasal siya kay Michael? Subalit papayagan din ba niya magkabalikan sila ni Ana na minsan nang sinaktan ang lalaking mahal niya? Hindi siya pinatulog ng mga sinabi ng mama ni Michael. Gusto nito na makasal sila. She wanted nothing in this world but to marry him. Pero kung sana man lang ay alam niyang mahal siya ni Michael. Darating din ang panahon na magigising siya at ikaw na palang mahal niya. Naalala niyang sabi ng matanda. Hindi niya alam kung anong gagawin. Katatawag lang ni Vince at muli siyang tinanong kung papayagan na siyang mamanhikan nito at ang mga magulang. "I love you, Han. I promise to do everything within my power to make you happy." Yon ang sinabi ni Vince sa telepono. "Kailangan mong magdesisyon bago mahuli ang lahat." Wika ni Mrs. Evangelista kanina bago sila maghiwalay. Kung paano siya nakatulog ay ewan niya. Gabi na siyang nakauwi. Bulong ni Tita Seni kay Nika. "Hindi ho ba sinabi kung saan siya nanggaling?" Tanong niya sa mahinang tinig. Umiling ito at inabutan siya ng juice. "Thank you po." Tumingala siya sa itaas. "Natutulog pa rin ho ba?" "Oo. Ang mabuti pa ay ikaw nang gumising at na magsabay na kayo sa almusal." Halos ipagtulo ka nito ang dalaga papanhik. Hindi nakalak ang pinto kaya pumasok na lang siya. Natutulog pa si Michael. May ngiti sa mga labing pinagmasdan niya ang binata. Maliban sa kumot na nakatakip sa iba mang bahagi ng katawan nito, hubad ang binata, nakadapa. He was lean and beautiful. Hindi eksaherado ang mga muscles sa katawan.
Naalala niya ang tawag ng mga classmate niyang babae kay Michael noong araw, Mr. Hank, at hindi iilan ang kabataang tumitili sa captain ng soccer team ng SIC. Hindi na teenager si Michael ngayon, pero walang nabago sa physical nitong mga katangian. Sa halip, ay lalo naging prominente sa paglipas ng mga panahon. Dumako ang mga mata niya sa mukha ng binata, kabilang bahagi lang nito ang nakahantad sa kanya, pero sapat upang mapanaag niyang bahagyang pagtabingin ng ilong nito. He got in from 5 years ago. Mga kalaban sa larong soccer sa St. Vincent College. Nagkapikunan. At sa muli nilang pagkikita makalipas ang 4 na taon, ay tila yata lalong tumitindi ang damdamin niya rito. Noon ay pinilit niyang kalimutan ang damdamin niya sa kababata dahil ayaw niya maging hadlang sa pag-iibigan nito at ni Anna. Ngunit hindi na ngayon. Noon ipinagbigyan niya si Anna, ngunit pinabayaan nito si Michael at sinaktan. It was her turn now. Lumakad siya palapit sa natutulog na lalaki at tila may sariling isip na umangat ang kamay niya upang haplusin ang buhok nito. Subalit hindi pa man lumalapat ang kamay niya, gumalaw ang binata. Mabilis niyang binawi ang kamay. Naalimpungatan si Michael at nag-inat ito bago tumihaya at nagmulat ng mga mata. Bahagya itong nagulat na makita siya. Good morning. Nauutal niyang bati. Guilt flooded her face. Muntik na siya nitong mamulatan sa balak niyang gawin. Am I dreaming? And your Catherine Zeta-Jones won't ravish me? He smiled sleepily. Pinapagising ka na kasi ni Tita Senny. Sabay na raw tayo mag-almusal. Hindi niya mapigilang hindi sulyapan ang dibdib nito. And for a fleeting moment, she thought she would be in cloud 9 kung makakulong siya sa katawan nito. Hindi tumitinag sa pagkakahiga si Michael at nakatitig lang sa kanya. Iniunan ang mga braso at nasa mga labi pa rin ang tila inaantok ng ngiti. Have you been watching me sleep? Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit mo naman nasabi yan? He grinned. I had this feeling na may nakamasid sa akin that woke me up at dahil ikaw namulatan ko, so it must be you who ravished my body with your eyes. Ang yabang mo. Her arms akimbo and hurt herself for looking so guilty. Hindi ka ginising na kung ano-anong imahinasyon mo. Talaga magigising ka na lang dahil tanghali na. Bumangon ka na nga at na makakain na rin ako. Yes, boss. Nag-iinat na sagot nito at bumangon. Pagtayo nito mula sa pagkakahiga ay bumagsak ang kumot sa lapag. Nika gasped at the sight of him. He was almost naked, maliban sa bikini brief nito na para na ring wala because he was fully aroused. Natawa na malakas si Michael sa naging reaksyon niya. Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking bagong gising at nakabrief? Ang boyfriend mo ba? Anong suot pagtulog? May talim sa tinig nito na huling sinabi. Nawala ang ngiti. Hindi pinansin ng dalagang huling sinabi nito. Magbihis ka na nga, kakainis ka. Aniya na namumula ang muka. Nagtataka ko saan galing ang init na nararamdaman niyang dumadali sa kanyang katawan pababa. Mabuti nga't may suot pa ako. Ani Michael na nagsuot ang boxer shorts. I used to sleep in a row, he said amused. Oh, bakit nakatalikod ka pa? Bihis ka na ba? Oo manang. Natawa muli si Michael at magkasabay na silang bumaba.